Baliw ka! Wala kang kwentang ina! Habang nakalupasay si Diana, walang hiyang naghahalikan sina Victor at Celeste sa mismong sala. Akin na ang asawa't anak mo, halakhak ng gahamang kaibigan. Ngunit isang malutong na sampal ang umaling-awngaw mula sa matandang ama. Tumayo si Diana, nagliliyab ang mga mata. Babawiin ko ang lahat. Hanggang saan ang kayang gawin ng inang inagawa ng buhay? Ano pa bang aasahan ko sa kanya, Celeste? Look at her. She is like a shadow of a woman. Walang kaayusan, walang ganda. Pagod na ako sa kanya at hindi ko na kayang tiisin ang bawat araw na kasama siya. Sa kabilang dako ng bahagyang nakawang pintuan ng kanilang silid, nakatayo si Diana. Mahigpit niyang hawak ang isang puting polo na dumaan sa paulit-ulit na paghagod ng plansa hanggang sa mawala ang bawat himulmol at kunot nito. Tiniis niya ang hapdi ng mainit na singaw sa kanyang mga daliri kanina para lamang matiyak na magiging kagalang-galang ang asawa sa pulong nito ngayong gabi. Ang bawat tahi ng damit na yon ay saksi sa kanyang mga puyat at pag-aalaga. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay tila mga bubog na bumaon sa kanyang puso. Nag-iiwan ng mga sugat na hindi nakikita, ngunit labis na humahapdi. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ng kanyang mga daliri. Ang polo, na kanina ay pinakaingatan, ay tuluyang dumausdos patungo sa malamig na sahig. Wala itong nalikhang ingay, ngunit sa pandinig ni Diana, ang pagbagsak na yon ay katumbas ng pagguho ng kanyang buong mundo. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyot at tila puno ng tinik. Ang hangin sa pasilyo ay biglang naglaho. Iniwan siyang humahabol ng hininga sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng pagtataksil. Sumilip siya sa maliit na puwang ng pinto. Doon, sa ilalim ng madilim na ilaw ng kanilang silid, nakita niya si Celeste, ang babaeng itinuring niyang higit pa sa tunay na kapatid. Ang mga kamay ni Celeste ay marahang humahaplos sa balikat ni Victor, isang kilos na puno ng malisya at pagmamay-ari. Don't worry, Victor. Bulong ni Celeste na may halong lason ang bawat kataga. Malapit na siyang mawala sa landas natin. Ang kailangan lang natin ay ang pirma niya para sa kustodya ni Miguel at ang mga dokumento mula sa ospital. Sino ba ang maniniwala sa isang babaeng hindi na alam ang tama sa mali? Everyone thinks she is unstable at tayo ang magpapatunay niyon. Nanginginig ang buong katawan ni Diana. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapasakit sa kanyang dibdib. Hindi lang ang kanyang asawa ang nawala sa kanya, kundi pati ang tiwalang inilaan niya sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit bago pa man niya mahanap ang boses para sumigaw, isang matinding tinig mula sa labas ng bahay ang bumasag sa kanyang pagkagunaw. Galing iyon sa hardin. Ang boses ni Aling Rosa ay puno ng takot at pagmamakaawa. Tumatawag sa kanyang pangalan. Mabilis na tumakbo si Diana, ang kanyang mga paa ay tila hindi na nararamdaman ang bigat ng katawan sa tindi ng kaba. Pagdating niya sa gilid ng pool, ang kanyang paningin ay nagdilim. Sa gitna ng asul na tubig, nakita niya ang maliliit na bisig ni Miguel na pilit na humahawak sa hangin bago tuluyang lumubog. Ang mga bula sa ibabaw ng tubig ay unti-unting naglalaho, kasabay ng pagkalamon ng takot sa kanyang katuwiran. Wala nang pag-aalinlangang tumalon si Diana. Ang lamig ng tubig ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit wala itong halaga kumpara sa buhay ng kanyang anak. Nang mayahon niya si Miguel na nanginginig, namumutla, at hirap na huminga, hindi yakap o tulong ang nakuha niya mula sa asawang kararating lang. Isang marahas na hila ang nagpahiwalay sa kanya sa bata. Kinuha ni Victor si Miguel at itinulak si Diana palayo, dahilan upang muli siyang mapaupo sa basang semento. Ang mga kapitbahay na nagsimulang magsidungaw ay nakasaksi sa eksenang tila binaligtad ng tadhana. Anong ginawa mo? Sigaw ni Victor. Ang kanyang boses ay tila kulog na yumanig sa buong paligid. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pag-aalala.
kundi ng isang mapanganib na pagkakataon. You're insane! Muntik mo nang mapatay ang anak natin. Tingnan ninyo, hindi na niya alam ang ginagawa niya. Nakahandusay si Diana sa basang semento. Ang tubig mula sa kanyang buhok ay humahalo sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Nakatingin siya sa kanyang mga basang kamay na nanginginig habang ang anino ng kanyang asawa at matalik na kaibigan ay tila nagdidilim sa ilalim ng papalubog na araw. Sa gitna ng lamig at hapdi, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kailan naging kasalanan ang magmahal ng sobra hanggang sa maubos ang sarili at maging banyaga sa sariling tahanan? Ang amoy ng gamot at ang maputlang liwanag sa loob ng puting pasilyo ng ospital ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Diana. Nakatayo siya sa labas ng silid kung nasaan ang kaniyang anak. Ang kaniyang mga daliri ay nakakapit ng mahigpit sa malamig na doorknob. Ngunit bago pa man niya ito maipihit, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Ito ay si Victor, ang kanyang asawa na dati ay kanyang sandigan. Ngayon ay tila isang pader na yari sa bato, malamig at hindi matibag. Huwag kang lalapit sa anak ko, Diana. Ang mariing utos ni Victor, ang kaniyang boses ay mababa, ngunit puno ng pagbabanta. Wala kang karapatang pumasok dyan pagkatapos ng ginawa mo. Look at yourself. Hindi mo na alam kung ano ang totoo sa hindi. Inilahad ni Victor ang isang asul na folder na naglalaman ng mga dokumentong may opisyal na selyo. Doon, nakasulat sa itim at puti ang kaniyang pagkakadiagnose bilang isang babaeng may malalang kondisyon sa pag-iisip. Ang bawat salitang medikal na nakalimbag doon ay tila mga anay na unti-unting kinakain ang kanyang pagkatao. Gustong sumigaw ni Diana, gustong ipaliwanag na ang lahat ng yon ay gawa-gawa lamang, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinapala ng makapal na alikabok. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Sa kabilang bahagi ng pasilyo, lumapit si Celeste na may hawak na panyo. Ang kaniyang mga mata ay namumula na, tila galing sa matagal na pag-iyak. Kinausap niya ang isang nurse na nakatayo malapit sa kanila. Sapat ang lakas ng kaniyang boses upang marinig ng lahat. "Nurse, please, pasensya na kayo sa kanya." Ang paumanhin ni Celeste habang humihikbi ng bahagya. Matagal na kasing may iniinom na pill si Diana para sa depression, pero mukhang hindi na sapat. She started acting strange lately. She's obsessed with the idea na may balak kaming masama sa kanya. It's so heartbreaking to see my best friend like this. Naramdaman ni Diana ang mga mata ng mga tao sa paligid, ang mga nurse, ang mga kamag-anak ng ibang pasyente, ang mga tinatawag na marites ng kanilang komunidad. Lahat sila ay bumubulong. Ang kanilang mga tinig ay tila mga bubuyog na naghahatid ng hatol. Nakita niya ang pag-iling ng isang matandang babae at ang mapanghusgang tingin ng isa pang kakilala. Sa kanilang mga mata, siya ay isang inang nagpabaya, isang asawang nawala sa katuwiran, isang babaeng dapat kaawaan ngunit dapat ding katakutan. Hindi totoo yan. Ang sa wakas ay naisigaw ni Diana, ngunit ang kaniyang tinig ay napaos at nagmistulang hiyaw ng isang taong desperado. Ang kaniyang buhok ay magulo. Ang kaniyang damit ay may mantsa pa ng tubig mula sa pool. At sa harap ng malinis at maayos na si Celeste, lalo lamang siyang nagmukhang nawawala sa sarili. Lumapit si Victor sa kanya, hindi upang yakapin siya, kundi upang iabot ang isang pluma at isang dokumento ng Special Power of Attorney. "Sign this, Diana. I need to take over the management of your family's company," ang sabi ni Victor nang walang anumang emosyon. "You're unstable. Hindi mo kayang mag-isip para sa negosyo. At kailangan nating protektahan ang future ni Miguel. Gawin mo ito kung gusto mong manatili ka sa bahay na ito paglabas ng anak natin sa ospital." Sa sandaling iyon, ang takot sa mga mata ni Diana ay napalitan ng isang malamig na pagkaunawa. Tiningnan niya ang kanyang asawa at ang babaeng itinuring niyang kapatid.
Nakita niya ang palitan ng kanilang mga tingin. Isang lihim na pag-uusap ng dalawang magkasabwat. Hindi ito tungkol sa kaniyang kalusugan. Hindi ito tungkol sa kaligtasan ni Miguel. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at kayamanang iniwan sa kaniya ng kaniyang ina. Hindi ko pipirmahan yan, ang mahinang tugon ni Diana, habang itinatago ang panginginig ng kaniyang mga kamay sa likuran. Alam ko ang ginagawa ninyo. Alam ko kung sino talaga kayo. Ang mukha ni Victor ay nagdilim. Ang kaniyang panga ay nagngit-ngit sa galit. Ngunit si Celeste ang lumapit sa kanya. Hinawakan ni Celeste ang kaniyang balikat. Ang mga kuko nito ay bahagyang bumaon sa kaniyang balat sa paraang hindi nakikita ng iba. Inilapit ni Celeste ang kaniyang bibig sa tainga ni Diana. Ang kaniyang hininga ay malamig at tila amoy ng kamatayan. Wala nang maniniwala sa iyo, Diana. Ang bulong ni Celeste, isang bulong na tila isang sumpa na itinatatak sa kaniyang kaluluwa. Kahit ang sarili mong anak, pagising niya, sisiguraduhin kong ako ang unang pangalang tatawagin niya. Tatawagin niya akong mama, habang ikaw ay mabubulok sa isang kwartong may 4 na pader, mag-isa, at kinalimutan ng lahat. Naiwan si Diana na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Ang kaniyang hininga ay mabilis at mababaw. Ang malamig na semento sa ilalim ng kaniyang mga paa ay tila unti-unting lumalamon sa kanya, habang ang anino ng 2 taong pinagkatiwalaan niya ay unti-unting naglalaho sa likod ng pinto ng silid ni Miguel. Isang katanungan ang pumatak sa kanyang isipan gaya ng luha. Sa mundong binuo sa kasinungalingan, paano pa maririnig ang huling tinig ng katotohanan? Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Diana sa gabing iyon. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa tuyong lupa ay lumilikha ng isang malungkot na himig, sumasabay sa kanyang panaghoy na hindi marinig sa gitna ng unos. Sa labas ng kanyang sariling tahanan, nakatayo si Diana habang pinagmamasdan ang kanyang mga gamit na marahas na inihahagis ng mga gwardiya sa gitna ng kalsada. Ang bawat maleta na bumabagsak sa putikan ay tila isang piraso ng kanyang dangal na dinudurog sa ilalim ng gabi. Umalis ka na rito, Diana. You don't belong here anymore. Ang malamig na tinig ni Victor ay nangingibabaw. Mas masakit pa sa hagupit ng hangin. Nakatayo ang kaniyang asawa sa ilalim ng veranda, tuyo at komportable, habang pinapanood ang kanyang paghihirap. I've already filed a restraining order. Kapag lumapit ka pa sa gate na ito, mapipilitan akong ipakulong ka. Tumakbo si Diana patungo sa kanyang asawa, ngunit ang kanyang mga daliri ay humampas lamang sa malamig at matigas na rehas ng gate. Ang tunog ng kanyang mga palad na tumatama sa bakal ay tila isang agunyas ng kanyang namamatay na pag-asa. Victor, please! Hayaan mo lang akong makita si Miguel. Anak ko siya. Hindi mo siya pwedeng ilayo sa akin. Ang kaniyang pagsusumamo ay humahalo sa ingay ng ulan. Ang kaniyang boses ay paos at puno ng pait. Sa itaas na palapag, sa bintana ng silid ni Miguel, nakita ni Diana ang isang maliit na anino. Ang kanyang anak ay nakadikit ang mukha sa salamin. Ang maliliit na kamay ay pilit na inaabot ang kanyang ina mula sa malayo. Nakikita ni Diana ang pagbuka ng bibig ni Miguel. Tumatawag ng mama, ngunit walang tunog na nakakarating sa kanya. Biglang lumitaw si Celeste sa likuran ng bata. Sa isang mabilis na kilos, hinila ni Celeste si Miguel palayo sa bintana at marahas na isinara ang makapal na kurtina. Ang pagpapatay ng ilaw sa silid na yon ay tila ang huling kislap ng liwanag sa buhay ni Diana na tuluyan ng naglaho. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Napaluhod si Diana sa gitna ng basang kalsada. Ang kanyang mga kamay ay bumaon sa malambot na putik. Ang kanyang magagarang damit na noon ay simbolo ng kanyang katayuan ay ngayon ay basahan na lamang na nakakalat sa kalsada. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kumpanyang iniwan ng kanyang ina, ang kanyang tahanan,
at ang kanyang anak ay tila mga buhangin na tinangay ng malakas na agos. Sa gitna ng kaniyang panlulumo, isang matandang kamay ang marahang pumatong sa kaniyang balikat. Ito si Manang Rosa, ang matagal ng katulong sa kanilang bahay na tinanggal din ni Victor dahil sa katapatan nito kay Diana. Ang matanda ay may hawak na isang lumang payong at isang piraso ng papel na basa na sa ulan. "Heto, iha, magpakatatag ka." Ang mahinang bulong ni Manang Rosa, ang kaniyang mga mata ay puno ng awa. Hindi rito nagtatapos ang lahat. May nakita ako sa kwarto ni Celeste bago ako pinalayas. Basahin mo ito kapag ligtas ka na. Isinilid ng matanda ang papel sa kamay ni Diana bago siya mabilis na lumayo, natatakot na makita ng mga gwardya. Isang marangyang sasakyan ang biglang humarurot mula sa kabilang bahagi ng kalsada. Ang gulong nito ay tumama sa isang malalim na imbornal, nagdulot ng isang malakas na tilamsik ng maduming tubig na tumama sa buong katawan ni Diana. Ang dumi at putik ay humalos sa kaniyang mga luha, ngunit ang kaniyang paningin ay nanatiling nakapako sa sasakyan. Nakita niya ang plate number nito, ang sasakyang regalo niya kay Celeste noong nakaraang taon bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Nakahawak si Diana sa kaniyang dibdib. Nararamdaman ang bawat pintig ng kaniyang puso na puno ng galit at sakit. Sa ilalim ng madilim na langit at sa gitna ng kalsadang walang patutunguhan, isang panunumpa ang nabuo sa kanyang kaluluwa. Isang panunumpa na hihigitan pa sa tindi ng unos na kaniyang nararanasan ngayon. Ang tanong na lamang na natitira ay kung may sapat pa bang lakas ang isang inang winasak ang pagkatao para bumangon at muling harapin ang kaniyang mga kaaway. Ang bawat hakbang ni Diana patungo sa kalsada ng kanilang lumang barangay ay tila isang parusa. Ang putik ay dumidikit sa kaniyang mga sirang swelas, hila-hila ang kaniyang pagkatao pababa sa lupang kaniyang kinalakhan. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang napapalitan ng malamlam na liwanag ng bukang liwayway. Ngunit sa puso ni Diana, ang sikat ng araw ay tila isang malupit na paalala ng kaniyang kawalan. Narating niya ang maliit na bakod na gawa sa kawayan, ang pintuan ng tahanan ni Tatay Rafael. Sa tapat ng pintong iyon, tumigil ang kaniyang mundo. Ang kaniyang katawan na kanina pa nanginginig sa lamig ay tuluyan ng sumuko, at ang kaniyang mga tuhod ay marahang tumama sa semento bago pa man niya magawang kumatok. "Tatay," ang tanging salitang lumabas sa kaniyang mga labi bago bumukas ang pinto. Lumabas si Tatay Rafael, ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng panahon at karanasan. Nang makita ang kanyang anak na tila isang basang sisiw, puno ng dumi, at may mga matang wala ng kislap, walang tanong na lumabas sa bibig ng matanda. Nilapitan niya si Diana, inalalayan itong tumayo, at niyakap ng mahigpit. Ang yakap ni Tatay Rafael ay amoy pulbos at lumang kahoy, isang pamilyar na halimuyak na nagpabalik kay Diana sa kaniyang kamusmusan. Doon, sa dibdib ng kaniyang ama, tuluyang bumigay ang kaniyang mga pader. Ang kaniyang pag-iyak ay hindi nagmula sa lalamunan, kundi mula sa kaibuturan ng kaniyang kaluluwa. Isang tahimik na pagyanig ng balikat na nagsasabi ng lahat ng sakit na hindi kayang bigkasin. 3 araw na binalot ng lagnat si Diana. Sa kaniyang panaginip, paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Miguel na tumatawag sa kanya. Ngunit sa bawat pagkakataong susubukan niyang hawakan ng anak, ang anino ni na Victor at Celeste ay humaharang. Ginagawa siyang bilanggo sa sarili niyang isipan. Sa tuwing magigising siya na may malamig na pawis sa noo, naroon si Tatay Rafael, matiyagang pinupunasan ng kanyang mga kamay at binti ng maligamgam na tubig. Isang hapon, dinalhan siya ng matanda ng isang mangkok ng mainit na tinolang manok. Ang singaw ng sabaw na may luya ay tila isang banayad na haplos sa kaniyang nanunuyot na lalamunan. "Kain ka muna, anak. Malalampasan natin ito
Ang mahinahong sabi ni Tatay Rafael habang maingat na hinihiwa ang papaya. Ang bawat kilos ng kanyang ama ay puno ng pag-aalaga. Tila binubuo muli ang mga basag na piraso ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Diana ang kaunting init ng pag-asa. Hindi siya nag-iisa. Nang bumuti ang kaniyang pakiramdam, naalala ni Diana ang piraso ng papel na ibinigay ni Manang Rosa. Kinuha niya ito mula sa bulsa ng kaniyang basang damit na isinampay ng kaniyang ama. Ang papel ay may mga mantsana ng tubig, ngunit ang panulat ay nananatiling malinaw. Sa kaniyang pagbasa, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Si Dr. Vargas ang binayaran nila, ang nakasulat doon. Ang pangalang yon ay tila isang susi sa isang madilim na silid. Si Dr. Vargas ang doktor na nagbigay ng sertipikong nagsasabing siya ay may sakit sa isip. Ang lahat ay isang malaking laro, isang transaksyong binuo sa ibabaw ng kaniyang paghihirap. Isang matalim na tunog ng pag-ubo mula sa kusina ang nagpabalik kay Diana sa realidad. Nakita niya si Tatay Rafael na nakahawak sa kanyang dibdib, pilit na pinipigilan ang bawat pagbuga ng hangin. Nang dahan-dahang ibaba ng matanda ang kanyang puting katsa na panyo, nakita ni Diana ang matingkad na kulay ng dugo na nagmantsa sa tela. Mabilis na itinago ni Tatay Rafael ang panyo sa kanyang bulsa at pilit na ngumiti nang makitang nakatingin ang kanyang anak. Wala ito, Diana. Tuyong ubo lang dahil sa lamig ng panahon. Ang pagdadahilan ng matanda, ngunit ang kaniyang mga mata ay hindi nakapagsinungaling sa tindi ng pagod at sakit. Napatitig si Diana sa kaniyang ama. At doon ay naramdaman niya ang isang bagong uri ng bigat sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang mundo ay tila muling nanganib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang katarungan para sa sarili ang kaniyang kailangan. Habang nakakapit siya sa papel na naglalaman ng katotohanan, naintindihan ni Diana na ang kaniyang pananatiling mahina ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Paano niya maliligtas ang kaniyang ama at mababawi ang kaniyang anak kung ang kaniyang tanging sandata ay ang mga luhang wala namang kapangyarihan? 6 na buwan ang mabilis na lumipas, mga buwang tila isang mahabang taglamig sa buhay ni Diana. Ang kaniyang mga palad na dati ay malalambot at amoy mamahaling pabango ay ngayon ay magagaspang na at may mga bakas ng matitapang na kemikal na panlinis sa bawat araw. Suot ang kaniyang asul na uniforme bilang isang maglilinis sa pampublikong ospital. Tinatalikuran ni Diana ang kaniyang nakaraan upang yakapin ang isang layuning mas malaki pa sa kaniyang sarili. Ang ingay ng mga gulong ng mga stretcher at ang amoy ng disinfectant ay naging bahagi na ng kaniyang bagong mundo. Isang mundong puno ng sakit, ngunit nagtuturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng katatagan. Habang maingat niyang pinupunasan ang sahig sa gilid ng isang silid, kung saan idinaraos ang isang libreng konsultasyong legal, hindi sinasadyang nabitawan ni Diana ang kaniyang maliit na kwaderno. Bago pa man niya ito maabot, isang lalaki ang yumuko at kinuha ito para sa kanya. Ito si Gabriel, isang abogado na kilala sa pagtulong sa mga biktima ng pang-aapi nang walang hinihinging kapalit. Ang kaniyang mga mata ay may taglay na kakaibang katahimikan, isang uri ng kapayapaang tila matagal nang hindi nararamdaman ni Diana. Heto, mukhang mahalaga ito para sa'yo, ang malumanay na sabi ni Gabriel habang iniabot ang kwaderno. Sa halip na mabilis na umiwas ng tingin, gaya ng madalas gawin ng ibang tao sa mga katulad niyang maglilinis, nanatiling nakatuon ang paningin ni Gabriel sa mga mata ni Diana. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Diana ang isang pamilyar ngunit nakalimutang pakiramdam. Ang kilalanin bilang isang tao at hindi lamang bilang isang anino sa paligid. Salamat po, Attorney Gabriel. Ang mahinang tugon ni Diana, ang kanyang boses, ay tila isang instrumentong matagal nang hindi na itono. Napansin ni Gabriel ang mga sulat sa kwaderno, mga legal na terminolohiya at mga detalyadong obserbasyon
na hindi karaniwang makikita sa isang ordinaryong empleyado. Nakita niya ang talino sa likod ng pagod na mukha ni Diana at ang isang malalim na sugat na pilit itinatago ng isang matatag na puso. Hindi siya nagtanong ng marami. Sa halip ay kinuha niya ang kanyang dalang termos at nagsalin ng mainit na tubig sa isang basong plastik. Pagkatapos ay iniabot ito kay Diana. Ang init ng baso sa kanyang mga daliri ay tila dumaloy patungo sa kanyang dibdib, isang maliit na kislap ng kabutihan sa gitna ng kanyang madilim na paglalakbay. Sa mga sumunod na araw, ang presensya ni Gabriel ay naging isang tahimik na sandigan para kay Diana, kahit na sa malayo lamang. Ngunit ang kanyang misyon ay hindi nagbabago. Sa kanyang pag-aayos ng mga lumang dokumento sa storage room ng ospital, isang pangalan ang muling lumitaw sa isang lumang logbook. Dr. Vargas. Nakita niya ang address ng kanyang pribadong klinika sa isang liblib na bahagi ng lungsod. Ang bawat letra ng pangalang yon ay tila mga huling piraso ng puzzle na kailangan niyang mabuo. Dali-daling nagtungo si Diana sa nasabing address pagkatapos ng kanyang shift. Ang kalsada ay tahimik at ang mga poste ng ilaw ay tila pagod na sa pagbibigay ng liwanag. Nang makarating siya sa harap ng klinika, tumambad sa kanya ang isang gusaling may mga nakakandado at kinakalawang na rehas. Ang mga bintana ay natatakpan ng makapal na alikabok at ang signboard ay nakatabingi na. Isang matandang gwardiya ang lumapit sa kanya mula sa kadiliman. Ang kanyang mga yabag ay mabagal at tila nagdadala ng masasamang balita. Wala na ang doktor na hinahanap mo, iha. Matagal na siyang umalis at isinara ang klinikang ito. Ang sabi ng matanda habang kinakamot ang kanyang ulo. Naramdaman ni Diana ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, isang halo ng kaba at pagkadismaya. Alam niyo po ba kung nasaan na siya? Mahalaga lang po na makausap ko siya. Tumingin sa paligid ang matanda. Bago lumapit ng bahagya kay Diana, ang kanyang tinig ay naging isang bulong na tila natatakot na marinig ng hangin. Ang balita rito sa paligid, nakuha siya ng isang malaking kumpanya. Doon na raw siya nagtatrabaho sa opisina ni Mr. Victor Santos. Sila na raw ang nagpapatakbo sa kanya ngayon. Nakahawak si Diana sa kanyang dibdib. Ang hangin sa paligid ay tila naging yelo sa lamig. Ang kanyang kaaway ay hindi lamang nagnakaw ng kanyang buhay, kundi tila itinago na rin ang lahat ng katotohanan sa loob ng sarili nitong bakod. Habang nakatitig siya sa madilim na klinika, isang katanungan ang tila dumagan sa kanyang balikat. Paano mo lalabanan ang isang kalaban na pagmamay-ari na pati ang mga taong dapat sanang magsasabi ng katotohanan para sa'yo? Ang pagsusuot ng itim na face mask at ang paghila sa dulo ng kanyang sombrero pababa ay tila pagyakap sa isang bagong pagkatao na hindi kailanman inakala ni Diana na kaniyang gagamitin. Sa harap ng dambuhalang gusali, nayari sa salamin at asero, ang gusaling itinayo mula sa pawis at pangarap ng kanyang pumanaw na ina. Tumayo si Diana bilang isang banyaga. Ang kanyang dating opisina, kung saan siya ay dating kinikilala at iginagalang, ay isa na ngayong serye ng mga pasilyong puno ng panganib. Dahan-dahan siyang pumasok, hawak ang kanyang peking dokumento bilang isang pantry girl, habang ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla ng kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya sa loob ng kumpanya ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala. Ang amoy ng mamahaling kape at ang malamig na buga ng aircon ay hindi na nagbibigay ng ginhawa, kundi ng isang mapait na panunumbat. Nakita niya ang kanyang dating mga empleyado na abala sa pagtatrabaho, walang kamalay-malay na ang tunay na may-ari ng kumpanya ay nasa harap lamang nila, nakatago sa ilalim ng asul na uniforme at isang simpleng apron. Hoy bago! Bilisan mo riyan sa pag-aayos ng mga tasa. Parating na si Sir Victor, kailangang handa na ang kape niya sa boardroom. Ang malakas na utos ng supervisor na tila isang latigo na tumama sa kanyang pandinig.
Yumuko lamang si Diana, pilit na itinatago ang kaniyang mga mata. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang isang pamilyar na bigat sa paligid. Ang pagbukas ng pintuan ng elevator ay naghudyat ng pagdating ng kaniyang kaaway. Naglakad si Victor sa gitna ng pasilyo na may taglay na kayabangan. Ang bawat yabag ng kaniyang mamahaling sapatos sa makintab na sahig ay tila pagyapak sa alaala ng ina ni Diana. Ni hindi tinapunan ng tingin ni Victor ang mga empleyadong yumuyukod sa kanya. Lalong-lalo na ang babaeng naglilinis ng mga tasa sa gilid. Ang hindi pagkilala ni Victor sa kanya ay nagdulot ng isang halo ng sakit at kaluwagan sa dibdib ni Diana. Nang pumasok ang lahat sa boardroom para sa isang mahalagang pagpupulong, kinuha ni Diana ang pagkakataon. Bit-bit ang tray ng kape, pumasok siya sa silid ng may tahimik na mga hakbang. Habang ang lahat ay abala sa pakikinig sa mapagmalaking talumpati ni Victor tungkol sa mga bagong investment, yumuko si Diana sa ilalim ng dulo ng mahabang mesa, kunwari ay nagpupulot ng isang nahulog na kutsarita. Sa isang mabilis at maingat na kilos, idinikit niya ang isang maliit na recording device sa ilalim ng kahoy na mesa. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig, ngunit ang kaniyang isipan ay nananatiling matalim. Lalabas na sana siya nang biglang bumukas muli ang pinto. Ang amoy ng isang matapang at pamilyar na pabango ang unang bumati sa kanya bago pa man niya makita ang may-ari nito. Pumasok si Celeste, suot ang isang mamahaling pulang damit na tila isang mantsa ng dugo sa gitna ng silid. Ang kaniyang mga mata ay mapanghusga at palaging naghahanap ng mali sa paligid. "Wait!" ang sabi ni Celeste. Ang kaniyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Huminto si Diana. Ang kaniyang likod ay naninigas sa takot. "Sino ang nagtimpla ng kapeng ito? Masyadong matamis." "You, pantry girl, come here." Dahan-dahang humarap si Diana, nananatiling nakayuko at hindi inaalis ang kaniyang maskara. Ang distansya sa pagitan nila ni Celeste ay lumiit, sapat na para marinig ni Diana ang bawat paghinga ng babaeng umagaw sa kaniyang kaligayahan. Inilapit ni Celeste ang kaniyang mukha. Pilit na sinisilip ang mga mata ni Diana sa ilalim ng dulo ng sombrero. "Pamilyar ang mga mata mo." Ang bulong ni Celeste, ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa suspisya habang ang kaniyang kamay ay dahan-dahang lumalapit sa face mask ni Diana. "Parang nakita na kita dati. Tanggalin mo nga yung maskara mo. Let me see your face clearly." Naramdaman ni Diana ang paghinto ng kaniyang sariling mundo. Ang kaniyang mga kamay na nakahawak sa tray ay nagsimulang manginig nang hindi mapigilan. Sa gitna ng boardroom, sa harap ng lalaking nangapi sa kanya at ng babaeng nagnakaw ng kaniyang buhay, ang katotohanan ay tila isang manipis na hibla na lamang ng tela, ang layo mula sa pagkakalantad. Paano mo mapapanatili ang iyong lihim kung ang iyong sariling mga mata ay nagsusumigaw ng lahat ng sakit at galit na pilit mong ibinaon? Sa gitna ng nakabibingging katahimikan ng silid, ang kamay ni Celeste na may matutulis at pulang kuko ay tila isang buwitreng dahan-dahang lumalapit sa mukha ni Diana. Ramdam ni Diana ang init ng hininga ng babaeng nagnakaw ng kaniyang dangal, at ang kaniyang sariling hininga ay tila napako sa kaniyang lalamunan. Ngunit bago pa man mahawakan ni Celeste ang garter ng kaniyang maskara, ang pagpihit ng doorknob ay bumasag sa tensyon ng sandaling iyon. Pumasok si Victor na may dalang mga folder. Ang kaniyang mukha ay madilim at puno ng pagmamadali. "Celeste, stop bothering the staff. Marami tayong kailangang tapusin na papeles bago ang board meeting." Ang mariing saway ni Victor habang hindi man lang tinatapunan ng tingin ang nakayukong pantry girl. Padabog na ibinaba ni Celeste ang kaniyang kamay at hinarap ang asawa ni Diana ng may pilit na ngiti. "I was just making sure na malinis ang mga taong nakapaligid sa atin, Victor. You know how I hate dirt." Sa kabila ng pagsaway ni Victor, hindi agad lumayo si Celeste.
Nanatili ang kaniyang mapanghusgang tingin kay Diana bago siya marangyang umupo sa malaking selyang gawa sa balat. Ang selyang dati ay pagmamay-ari ng ina ni Diana. Yumuko si Diana at dahan-dahang inilapag ang tasa ng kape sa harap ni Celeste. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa tindi ng puot na pilit niyang ikinukubli. Sa bawat segundo ng kaniyang pananatili, sa silid na yon, tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kaniyang balat. Ang amoy ng pabango ni Celeste ay sumasakal sa kanya. Paalala ng bawat gabing inilaan niya para tulungan ang babaeng ito noong wala pa itong kahit ano. Biglang bumukas muli ang pinto at isang masayang tinig ang bumasag sa pait ng atmosfera. "Mommy! Mommy! Look at what I drew!" Pumasok si Miguel. Tumatakbo patungo kay Celeste. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng katuwaan habang iwinawagayway ang isang pirasong papel. Sa sandaling marinig ni Diana ang salitang mommy na lumabas sa bibig ng kanyang anak, para sa ibang babae, ang kanyang puso ay tila hinati ng isang matalim na itak. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa sakit. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang yakapin ang anak at sabihing, "Ako ang tunay mong ina, Miguel." Ngunit nanatili siyang estatwa sa gilid, nakayuko at walang boses. Niyakap ni Celeste si Miguel ng may plastik na pagmamahal, isang palabas na sadyang ginawa para sa paningin ni Victor. "Ang galing naman ng baby ko. Later, we'll buy more toys, okay?" Ang bawat haplos ni Celeste sa buhok ni Miguel ay tila isang insulto sa sagradong ugnayan ng mag-ina. Sa kaniyang pagtakbo, hindi sinasadyang nabitawan ni Miguel ang kaniyang paboritong laruang superhero. Ang mismong laruang may kapares na itinatago ni Diana sa ilalim ng kaniyang unan gabi-gabi. Ang laruan ay gumulong sa sahig at huminto sa tapat ng mga paa ni Diana. Nang walang pag-aalinlangan, yumuko si Diana para pulutin ito. Ang kaniyang mga daliri ay marahang humawak sa plastik na laruan. Ramdam ang bawat gasgas niyon na pamilyar sa kaniyang alaala. "Heto, bata." Ang mahinang bulong ni Diana. Iniabot niya ang laruan kay Miguel. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang inosenteng tingin ni Miguel ay tila tumagos sa maskara at sombrero ni Diana. Bahagyang kumiling ang ulo ng bata, ang kaniyang mga mata ay kumurap-kurap sa pagtataka. Tila may pilit na inaalala sa kaibuturan ng kaniyang munting isipan. "Thank you po," sabi ni Miguel habang kinukuha ng bata ang laruan. Ang kaniyang maliliit na daliri ay dumampi sa magaspang na balat ng kamay ni Diana. Ang init ng balat ng kanyang anak ay nagdulot ng isang matinding kuryente ng emosyon na hindi na mapigilan ni Diana. Isang mainit at nag-iisang girot ng luha ang kumawala mula sa kanyang mata. Mabilis na pumatak at nabasa ang kanyang face mask bago pa man ito makita ng iba. Ngunit sa gitna ng kanyang pangungulila, napansin ni Diana ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang mundo. Sa ilalim ng maikling manggas ng t-shirt ni Miguel, may isang matingkad na pasa, isang kulay ube at asul na marka na tila bakas ng isang marahas na pagkakahawak. Ang kanyang puso ay napuno ng naglalabiyab na galit. Nasasaktan ba ang kanyang anak sa kamay ng mga taong ito? "Hoy! Bakit nakatitig ka pa sa anak ko? Tapos ka na rito! Lumabas ka na!" Ang mataray na utos ni Celeste nang mapansing matagal ang titig ni Diana kay Miguel. Muling lumapit si Celeste, ang kanyang suspisya ay muling nag-aapoy. "I said leave! At bakit ka umiiyak? Are you some kind of a freak?" Inilapit muli ni Celeste ang kanyang mukha. Pilit na sinusuri ang basang bahagi ng maskara ni Diana. Ang kaniyang kamay ay mabilis na humawak sa dulo ng sombrero ni Diana at marahas itong itinaas. "Tingin sa akin. I want to see your face now. I know those eyes. I've seen those eyes before." Nakahanda na ang lahat para sa isang pagsabog ng katotohanan sa gitna ng silid na puno ng dusa. Sa pagitan ng puot para sa kaniyang kaaway at ng takot para sa kaligtasan ng kaniyang nasasaktang anak, hanggang kailan kayang panindigan ng isang ina ang kaniyang disguise?
bago tuluyang gumuho ang kanyang huling depensa. Eksakto sa sandaling mahahablot na ni Celeste ang maskara ni Diana, ang malakas na pagbukas ng pinto ay nagdulot ng pagbaling ng atensyon ng lahat. Pumasok si Victor na tila ba may dalang sariling bagyo. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng pagmamadali habang hawak ang kanyang telepono. Celeste, tigilan mo na yan. May mas malaki tayong problema. Ang auditor mula sa kabilang kumpanya ay darating na sa loob ng 10 minuto. Ang mariing deklara ni Victor, ang kaniyang boses ay puno ng tensyon. Lumingon siya sa nakayukong si Diana at winagayway ang kaniyang kamay bilang hudyat. Ikaw, umalis ka na rito. Ngayon din, hindi na nag-aksaya ng panahon si Diana. Sa bawat mabilis na hakbang niya papalabas ng boardroom, ramdam niya ang kanyang puso na tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Nang makarating siya sa loob ng maliit at masikip na pantry, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang kanyang mga binti ay tila naging halaya sa lambot dahil sa takot na kanyang hinarap. Isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na pader. Pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay. Nang sumapit ang gabi at ang lahat ay nakaalis na sa gusali, nanatili si Diana sa loob ng isang madilim na cubicle. Kinuha niya ang kanyang recording device mula sa ilalim ng mesa ng boardroom. Sa kanyang maliit na silid sa bahay ni Tatay Rafael, sa ilalim ng malabong liwanag ng isang bumbilya, isinuot ni Diana ang kanyang earphones. Ang simula ng recording ay puno ng katahimikan bago lumabas ang mga boses na tila mga lason sa kanyang pandinig. Kailangan nating siguraduhin na hindi na makakabalik si Dr. Vargas dito sa Manila. Ang perang ibinigay natin sa kanya para sa peking medical report ni Diana ay sapat na para manatili siya sa kung saang butas siya nagtatago. Ang boses ni Victor ay malinaw, puno ng katusuhan. Huwag kang mag-alala, Victor. Ang Swiss account ay nakahanda na. Kapag nakuha na natin ang buong kontrol sa kumpanya ni Diana, tayo na ang magpapatakbo sa lahat. Wala nang magagawa ang babaeng iyon, kundi ang mabulok sa kalsada. Ang tawa ni Celeste ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa kaluluwa ni Diana. Nanginginig ang mga kamay ni Diana habang pinapatay ang recording. Ang bawat salita ay kumpirmasyon ng kanyang pinakamasamang bangungot. Ngunit sa gitna ng kanyang puot, may isang pangalan na nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Gabriel. Kinabukasan, sa ilalim ng ulan na tila mga luhang bumabagsak mula sa langit, nagtungo si Diana sa opisina ni Gabriel. Ang silid ay amoy lumang papel at kape, isang atmosperang nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Nang masigurong sila lamang dalawa ang naroon, dahan-dahang itinaas ni Diana ang kaniyang kamay at tinanggal ang face mask na kaniyang naging kalasag sa loob ng maraming buwan. Pagkatapos ay inalis din niya ang kaniyang sombrero, hinahayaan ang kaniyang buhok na bumagsak sa kaniyang mga balikat. Sinalubong ni Gabriel ang kaniyang tingin. Sa unang pagkakataon, nakita ng abogado ang buong mukha ni Diana, ang mga matang puno ng talino, ngunit may bahid ng labis na pagkapagod, ang mga labing nanginginig sa pigil na emosyon. Ang kagandahan ni Diana ay hindi nabura ng dusa, bagkus ay lalong tumindi dahil sa kaniyang katatagan. Hindi agad nagsalita si Gabriel. Sa halip, tumayo siya at kinuha ang kaniyang thermos. Naglagay siya ng mainit na gatas sa isang baso at marahan itong inilapag sa harap ni Diana. Ang init ng baso ay tila isang banayad na paalala na mayroon pang kabutihan sa mundo. Inumin mo muna ito, Diana. Alam kong gising ka na naman ng buong magdamag, ang malumanay na sabi ni Gabriel. Ang kaniyang boses ay may dalang pangako ng kaligtasan. Hindi kita pababayaan. Gagamitin natin ang bawat piraso ng ebidensyang nakuha mo para itama ang lahat ng mali. Hinding-hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Diana ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kaniyang dibdib. Hindi ito ang init ng galit, kundi ang isang uri ng pag-asa na matagal na niyang kinalimutan.
Sa bawat pagtingin ni Gabriel sa kanya, nadarama niya na siya ay mahalaga, na siya ay hindi lamang isang biktima ng tadhana. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang tumunog ang telepono ni Gabriel sa ibabaw ng mesa. Ang maliit na screen ay nagpakita ng isang hindi kilalang numero. Pagkaangat ni Gabriel sa tawag, ang kaniyang mukha ay unti-unting naging seryoso hanggang sa maging tila isang pader ng yelo. "Sigurado ka ba? Nahanap mo na si Dr. Vargas?" Ang tanong ni Gabriel sa kausap. Ang kaniyang boses ay bumaba ng bahagya habang sinusulyapan si Diana na may halong pag-aalala at determinasyon. Saan siya matatagpuan ngayon? Kailangan nating kumilos bago pa malaman ng kampo ni Victor na may nakakalam na sa kinalalagyan niya. Napatitig si Diana kay Gabriel. Ang kanyang hininga ay tila napako sa kanyang lalamunan, habang ang anino ng kanyang asawa ay tila palaging nakabantay sa bawat sulok. Ang pagkakatagpo kay Dr. Vargas ay maaaring maging huling susi sa kaniyang kalayaan, o ang simula ng isang mas mapanganib na kabanata na hindi niya pa kayang harapin. Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng opisina ni Victor ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot kay Diana, sapat na upang marinig niya ang kaniyang sariling mabilis na paghinga. Habang ang karamihan sa mga empleyado ay abala sa kanilang tanghalian, sinalisihan ni Diana ang pagkakataon. Gamit ang kaniyang kaalaman sa mga pasikot-sikot ng gusali at ang susi na kaniyang nakuha mula sa isang nakalimutang drawer, dahan-dahan siyang nakapasok sa loob ng silid na naging saksi sa kaniyang pagbagsak. Ang hangin sa loob ay amoy mamahaling tabako at ang pamilyar na pabango ni Victor, isang halimuyak na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding pagkasuklam. Hindi siya nagsayang ng oras. Sa ibabaw ng malaking mesang yari sa mahogany, nakita niya ang pulang folder na kaniyang pakay. Nang buksan niya ito, ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng puot. Naroon ang mga dokumentong nagpapatunay sa balak ni Victor na ibenta ang lahat ng natitirang co-fund ng kumpanyang itinayo ng kaniyang ina sa isang madilim na korporasyon. Ito ang huling piraso ng diwa ng kaniyang pamilya, ang huling alaala ng kaniyang pinagmulan, na ngayon ay handang-handa nang itapon ni Victor para lamang sa kaniyang pansariling ganid. Napatigil ang kaniyang mundo nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa labas ng pinto. Ang mabibigat na hakbang ni Victor at ang matining na tunog ng stilettos ni Celeste na tumatama sa makintab na sahig. Wala nang sapat na oras upang lumabas sa bintana. Sa isang desperadong kilos, mabilis na pumasok si Diana sa loob ng malaking cabinet kung saan nakasabit ang mga extra na suit ni Victor. Isinara niya ang pinto nang halos walang nalilikhang tunog. Iniwan ang kanyang sarili sa gitna ng kadiliman at ang amoy ng tela ng mga damit ng kaniyang asawa. Mula sa maliit na siwang ng pinto ng cabinet, nakita ni Diana ang pagpasok ng dalawa. Marahas na isinara ni Victor ang pintuan ng opisina bago niya hinila si Celeste patungo sa kanya. Isang nakasusuklam na paghahalikan ang naganap sa gitna ng silid. Isang kilos na puno ng pagnanasa, ngunit walang anumang bakas ng tunay na pag-ibig. "I'm so tired of acting like we're just business partners, Victor." Ang reklamo ni Celeste habang iniayos ang kanyang gulugulong buhok. "Kailan ba natin tuluyang maliligpit ang mga alaala ng baliw mong asawa? I want her name gone from this building, from this city, at lalo na mula sa buhay natin." Ngumisi si Victor. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa baywang ni Celeste habang hinarap ang direksyon ng cabinet kung saan nakatago si Diana. "Don't be so impatient, my queen. Kapag napirmahan na ang deal na nasa pulang folder na yan, wala na tayong kailangang ipaliwanag kahit kanino. Diana will remain a psychiatric patient until the end of her days, habang tayo ay namumuhay sa yaman na kailanman ay hindi niya nagawang protektahan." Nagpatuloy sila sa kanilang pagtatawanan. Nilalait ang bawat alaala ng pagsasama ni na Victor at Diana. Bawat salita ng pang-uuyam ay tila isang sampal
sa mukha ni Diana, ngunit sa loob ng kadiliman ng cabinet, hindi na siya lumuha. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dalawa, puno ng isang malamig at naglalabiyab na determinasyon. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa kaniyang sariling palad habang pinipigilan ang pagnanais na lumabas at saktan ang mga taong sumisira sa kaniyang dangal. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, isang mahina at tuloy-tuloy na pagyanig ang nagmula sa loob ng bulsa ng apron ni Diana. Ang kanyang telepono na nakalimutan niyang is-silent ng tuluyan ay nakatanggap ng isang mensahe. Ang banayad na tunog ng vibration ay tila isang malakas na hiyaw sa loob ng tahimik na cabinet. Napatigil si Victor sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang mga mata ay naningkit habang dahan-dahang itinuon ang kanyang pansin sa direksyon ng aparador. "Did you hear that?" Ang tanong niya kay Celeste. Ang kanyang tinig ay biglang naging seryoso at puno ng paghihinala. Nanigas ang buong katawan ni Diana. Ang kanyang puso ay tila gustong bumasag sa kanyang mga tadyang sa tindi ng kaba. Nakita niya ang dahan-dahang paglapit ni Victor sa cabinet. Ang bawat yabag ng sapatos nito sa sahig ay tila tunog ng isang bumibilis na orasan patungo sa kanyang kapahamakan. Inabot ni Victor ang hawakan ng pinto ng aparador. Ang kaniyang mga daliri ay malapit na sa kahoy habang si Diana ay nakapikit ng mariin. Hinahawakan ng pulang folder sa kanyang dibdib, gaya ng isang inang pilit pinoprotektahan ang kanyang huling anak. Sa sandaling mabukas ang pintong ito, hindi lamang ang kaniyang lihim ang malalantad, kundi ang huling pagkakataon niya para sa katarungan ay maaaring tuluyan ng maglaho sa dilim. Ang mga daliri ni Victor ay nakasayad na sa kahoy ng pinto ng cabinet. Isang hibla na lamang ng buhok ang layo mula sa pagkakalantad ng kinalalagyan ni Diana. Pinigil ni Diana ang kanyang hininga hanggang sa puntong sumasakit na ang kanyang dibdib, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit ng mariin. Ngunit bago pa man mahila ni Victor ang hawakan, isang matinis at nakabibinging hudyat ng fire alarm ang biglang pumailan lang sa buong gusali. Ang tunog ay tila hiyaw ng isang nagngangalit na bakal, sapat na upang yumanig ang mga salamin ng bintana at magdulot ng matinding takot sa sinumang makarinig nito. "Ano yon? Bakit may fire alarm?" Ang gulat na tanong ni Victor. Mabilis niyang binawi ang kaniyang kamay mula sa pinto ng aparador. "Victor, tara na. Baka may sunog talaga. Ayokong makulong dito sa loob." Ang histerikal na sigaw ni Celeste habang hinahila ang braso ni Victor patungo sa pintuan ng opisina. Narinig ni Diana ang mabilis na paglayo ng kanilang mga yabag sa hallway, kasabay ng ingay ng mga tao sa labas na nagsisimula ng magpanakbuhan patungo sa emergency exit. Nang masigurong wala na ang dalawa, dahan-dahang lumabas si Diana mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at ang kanyang damit ay basang-basa ng malamig na pawis. Mahigpit niyang niyakap ang pulang folder sa kanyang dibdib habang mabilis na tinahak ang hagdanan ng mga empleyado, iniiwasan ang elevator upang hindi makasalubong ang sinuman. Sa labas ng gusali, sa gitna ng kaguluhan ng mga taong nagsisilikas, nakita niya si Gabriel na nakasandal sa kanyang sasakyan sa isang madilim na sulok ng parking lot. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala hanggang sa makita niya si Diana. Mabilis na pinapasok ni Gabriel si Diana sa loob ng sasakyan at agad nilang nilisan ang lugar bago pa man dumating ang mga bumbero. "Ayos ka lang ba? Patawarin mo ako kung kailangan kong gawin yon. Nakita ko mula sa malayo na tila may panganib sa loob ng opisina." Ang malumanay na sabi ni Gabriel habang maingat na minamaneho ang sasakyan patungo sa isang ligtas na lugar. "Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa hudyat na yon, malamang ay nakuha na nila ako." Ang sagot ni Diana. Ang kaniyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Tumigil sila sa isang maliit na parke na malayo sa mata ng mga kakilala. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng loob ng sasakyan, binuksan nila ang pulang folder. Ang bawat pahinang kaniyang binabasa
ay tila isang panibagong sugat sa kanyang kaluluwa. Hindi lamang balak ni Victor na ibenta ang kumpanya. Nakaplano rin doon ang pagpapadala sa kanyang amang si Tatay Rafael sa isang malayong nursing home sa probinsya, isang lugar na kilala sa pagpapabaya at kahirapan. Balak nilang iwanan ang matanda doon nang walang anumang suportang pinansyal matapos nilang makuha ang huling sentimo ng kayamanan ni Diana. Wala silang puso, Gabriel. Gagamitin nila ang pera para magtago sa ibang bansa at iiwanan nila ang tatay ko na mag-isa. At naghihirap. Ang hikbi ni Diana ay tuluyan ng kumawala. Ang kanyang puot ay humalo sa matinding awa para sa kanyang ama na walang ibang ginawa kundi mahalin at protektahan siya. Naramdaman ni Diana ang isang mainit na haplos sa kanyang mga kamay. Si Gabriel ay dahan-dahang nagpatong ng kanyang palad sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi ito isang kilos ng pagnanasa, kundi isang tahimik na pangako ng katapatan at pagkalinga. Isang uri ng ugnayang hindi nangangailangan ng maraming salita upang maramdaman ang lalim ng kahulugan. May kasama ka na ngayon, Diana. Hindi ko hahayaang mangyari ang masamang balak nila sa tatay mo at sa anak mo. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata, ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Diana, nagbibigay ng lakas na matagal nang nawala sa kanya. Lalaban tayo, hindi bilang biktima, kundi bilang mga taong may katuwiran. Sa dulo ng mga dokumento, may isang bagay na nahulog mula sa tahi ng folder. Isang maliit na sobreng, may kulay ginto ang gilid at may selyo ng isang kilalang hotel. Nang buksan ito ni Diana, ang kaniyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. Ito ay isang imbitasyon para sa isang engranding engagement party, ang pagdiriwang ng pag-iisang dibdib ni na Victor at Celeste. Nakatakda ang selebrasyon sa susunod na Sabado, ang mismong araw ng ika-7 kaarawan ni Miguel. Habang pinagmamasdan ni Diana ang eleganteng sulat sa imbitasyon, isang malamig at mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kaniyang mga labi. Ang araw na dapat ay puno ng katuwaan para sa kaniyang anak ay pinili ng kaniyang mga kaaway upang ipangalandakan ang kanilang tagumpay. Ngunit habang nakakapit siya sa kamay ni Gabriel, alam ni Diana na ang imbitasyong ito ay hindi lamang isang hudyat ng kanilang kasal, kundi ang magiging entablado ng kanilang sariling pagkawasak. Hanggang saan ang kayang itaya ng isang inang wala nang mawawala pa para sa katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang pag-uwi ni Diana sa kanyang pansamantalang tirahan ay binalot ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Isang uri ng lamig na gumagapang sa kanyang likuran kahit na ang hangin sa labas ay maalinsangan. Mula sa malayo, nakita niya ang kumpol ng mga tao sa tapat ng kanyang pintuan. Ang kanilang mga tinig ay naghahatid ng balisang hindi niya pa lubos na maunawaan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nakita niya si Tatay Rafael na nakahandusay sa semento. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng abo at ang kanyang mga labi ay may bakas ng pangingitim dahil sa kakulangan ng hangin. Ang bawat pagtatangka ng matanda na huminga ay tila isang mabigat na pakikibaka laban sa isang hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanya. Tatay, huwag niyo po akong iwan. Ang pagsusumamo ni Diana habang karga ang ulo ng kaniyang ama. Ang kaniyang mga luha ay mabilis na pumatak. Bumabasa sa kulubot na pisngi ni Tatay Rafael na tila ba ang init ng kaniyang pait ay kayang muling magbigay ng buhay sa nanghihinang katawan. Dinala sila ng ambulansya sa pinakamalapit na ospital kung saan ang bawat minuto ng paghihintay sa labas ng emergency room ay tila isang taon ng pagdurusa para kay Diana. Nang lumabas ang doktor, ang balitang hatid nito ay tila isang malaking pader na gumuho sa kanyang harapan. Ang puso ni Tatay Rafael ay lubhang nanghihina na, isang kondisyong nangangailangan ng mabilisang operasyon na ang halaga ay higit pa sa lahat ng perang kinita ni Diana sa loob ng 6 na buwang pagtatrabaho bilang maglilinis. Ang katotohanang ang lahat ng kaniyang pera
at ari-arian ay kasalukuyang nakagapos sa ilalim ng pangalan ni Victor, ay nagdulot ng isang matinding pakiramdam ng kawalang lakas. Diana, please listen to me. I have enough savings. Gamitin natin ang pera ko para sa operasyon ng tatay mo. Ang alok ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katapatan habang hawak ang nanginginig na balikat ni Diana sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital. Umiling si Diana. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng dangal na hindi kayang durugin ng anumang hirap. Hindi ko pwedeng tanggapin yan, Gabriel. Marami ka na ring kailangang tulungan. Hindi ko kayang pasanin ang utang na loob na ito habang wala pa akong katiyakan sa buhay. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Kailangan kong bawiin ang sa akin. Hindi para sa karangyaan, kundi para sa buhay ng tatay ko. I need to demand justice now. Hindi na pwedeng maghintay. Sa gitna ng kanyang dusa, nagpasya si Diana na puntahan ang tanging tao na nakakaalam ng lahat ng lihim ng kaniyang tahanan sa loob ng maraming taon. Sa isang maliit at madilim na kanto, malapit sa palengke, muli niyang nakatagpo si Manang Rosa. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda dahil sa hirap ng buhay, ngunit ang kaniyang mga mata ay nananatiling matalim. Manang, kailangan ko po ang tulong niyo. Kailangan nating magsalita laban sa kanila. Ang sabi ni Diana, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Handa na ako, iha. May hawak pa akong isang bagay na hindi nila alam na naitago ko. Ang sagot ni Manang Rosa, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na tila natatakot na tangay ng hangin. Habang nag-uusap ang dalawa, sa kabilang bahagi ng gusali ng ospital, isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket ang nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana ng silid ni Tatay Rafael, tila isang lawi na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumunggab. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang isang pamilyar na numero. Buhay pa siya, ang malamig na sabi ng lalaki nang sagutin ang tawag sa kabilang linya. Ang tinig ni Celeste ay mabilis na sumagot, puno ng puot at pagmamadali. Ano ang susunod na hakbang? Siguraduhin mong hindi na siya magigising pa. Hindi pwedeng maging balakid ang matandang iyan sa plano natin para sa kumpanya. Ibinaba ng lalaki ang telepono at muling tumitig sa silid ng matanda, habang si Diana ay walang kamalay-malay na sa gitna ng kaniyang pakikipaglaban para sa katarungan. Ang panganib ay mas malapit na sa kanya kaysa sa kaniyang inaasahan. Ang bawat paghinga ni Tatay Rafael ay tila isang mitya ng isang bombang malapit ng sumabog. At ang tanong na lamang ay kung sino ang unang bibigay sa gitna ng labanang ito ng buhay at kamatayan sa loob ng malamig na pasilyo ng ospital, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang daloy ng hangin mula sa mga lagusan. Si Gabriel ay tila isang bantay na hindi natutulog. Ang kanyang mga mata na nakatuon sa pintuan ng silid ni Tatay Rafael ay biglang naningkit nang mapansin niya ang isang lalaking naka-jacket ng itim na dahan-dahang lumalapit sa swero ng matanda. Walang ingay na kumilos si Gabriel. Sa isang mabilis ngunit tahimik na paraan, nahawakan niya ang braso ng lalaki bago pa man nito maingat na maiturok ang isang hindi kilalang likido sa tubo ng gamot. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Gabriel ay sapat na upang maramdaman ng estranghero ang panganib, na naging sanhi ng mabilis na pag-alis nito patungo sa dilim ng hagdanan. Diana, hindi na kayo ligtas dito. Ang seryosong bulong ni Gabriel nang magising si Diana mula sa pagkakayuko sa gilid ng kama ng kanyang ama. Kailangan nating ilipat si Tatay Rafael sa isang lugar na hindi nila alam. Sa tulong ng mga pinagkakatiwalaang kaibigan ni Gabriel, maingat nilang nailipat ang matanda sa isang munting tahanan sa labas ng lungsod. Isang safe house na napapaligiran ng mga luntiang puno at malayo sa ingay ng kabihasnan. Habang ang gabi ay unti-unting lumalalim, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa sala ay ang malamlam na apoy ng isang maliit na kandila.
Nakatayo si Diana sa veranda, nakatingin sa kadiliman ng gabi. Ang bawat pangyayari, mula nang siya ay itaboy sa kanilang tahanan, ay tila isang malaking alon na paulit-ulit na humahampas sa kanyang pagkatao. Nararamdaman niya ang matinding pagod, hindi lang pisikal, kundi ang pagod ng kaluluwang matagal nang nagtitiis. Nang maramdaman niya ang malambot na tela ng isang jacket na ipinatong sa kanyang mga balikat, doon lamang siya lumingon. Si Gabriel ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga mata ay puno ng hindi mabigkas na pag-unawa. "You've been holding it all in for so long, Diana," ang malumanay na sabi ni Gabriel. Hindi masamang maging mahina sa harap ng taong handang sumalo sa'yo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Diana sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ang kanyang unang hikbi ay mahina. Parang isang sugatang ibon na pilit humahanap ng masisilungan. Ngunit nang maramdaman niya ang marahang paghila ni Gabriel sa kanya patungo sa isang yakap, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Isinandal niya ang kanyang noo sa balikat ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa baro nito, habang ang bawat paghikbi ay naglalabas ng lahat ng pait, takot at pangungulila. "I just wanted a family, Gabriel. Bakit kailangang maging ganito?" Ang basag na tinig ni Diana na humahalo sa katahimikan ng gabi. Hindi nagsalita si Gabriel. Sa halip, hinayaan lamang niya ang dalaga na ibuhos ang lahat ng dusa. Ang init ng kanyang balabal at ang mahinahong paghaplos niya sa buhok ni Diana ay nagsilbing gamot sa mga sugat na hindi nakikita. Sa gitna ng unos na dinaranas ni Diana, ang bisig ni Gabriel ang naging kanyang unang tunay na tahanan. Nadama ni Diana ang bilis ng pintig ng puso ng abogado, isang ritmong nagbibigay sa kanya ng katiyakang hindi siya nag-iisa. Sa sandaling iyon, ang takot para sa bukas ay pansamantalang natakpan ng isang uri ng kapayapaang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Nang tumahan na si Diana, inalalayan siya ni Gabriel na maupo sa isang lumang selyang kahoy. Ang abogado ay may kinuha sa kanyang bag, isang makapal na sobre na naglalaman ng mga dokumentong legal. Ang kanyang muka ay bumalik sa pagiging seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malambot habang nakatingin kay Diana. "I have the final piece of the puzzle, Diana. Nakuha ko na ang opisyal na sinumpaang salaysay ni Dr. Vargas bago siya dinala sa isang ligtas na pasilidad." Ang pahayag ni Gabriel, ang boses ay puno ng determinasyon. Inamin niya ang lahat, mula sa kung magkano ang ibinayad ni na Victor at Celeste, hanggang sa kung paano nila pinlano ang bawat detalye para magmukha kang baliw sa harap ng batas. Kinuha ni Diana ang mga papel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binabasa ang bawat kataga ng katotohanan. Ang bawat salita ni Dr. Vargas ay tila isang kumpirmasyon ng kaniyang kalayaan. Ngunit kasabay nito ay ang matinding pait na ang lahat ng kaniyang paghihirap ay binuo lamang sa ibabaw ng kasakiman. "Kailan mo gustong tapusin ito, Diana?" ang tanong ni Gabriel. Ang kaniyang tinig ay tila isang hamon. Tumingin si Diana sa madilim na abot-tanaw. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay ngayon ay nagliliyab sa isang bagong uri ng apoy. "Sa araw ng engagement party nila, Gabriel, gusto kong makita ng lahat ng taong hinikayat nilang maniwala sa kanilang kasinungalingan kung sino talaga ang mga halimaw na itinatago nila sa likod ng kanilang mga maskara." Ngunit bago pa man sila makapagplano ng higit pa, iniabot ni Gabriel ang isa pang piraso ng papel. Isang medical na report na nakuha niya mula sa kumpanya ni Victor. Nang mabasa ni Diana ang nilalaman nito, ang kanyang hininga ay tila napako sa kanyang lalamunan. Ang lihim na kanyang natuklasan ay mas malalim at mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Isang katotohanang maaaring magpabago sa kapalaran ni Miguel magpakailanman. "Sigurado ba ito, Gabriel? Alam ba ito ni Victor?" ang tanong ni Diana. Ang kaniyang mukha ay muling namutla sa takot na hatid ng bagong kaalamang ito.
Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ng hotel ay tila nagsusumigaw ng karangyaan. Isang mundong dati ay kinalakhan ni Diana, ngunit ngayon ay tinatahak niya bilang isang banyaga. Sa ilalim ng naglalakihang mga chandelier na yari sa kristal, ang kanyang anino ay tila nakikihalo sa mga anino ng mga manggagawang abala sa pagkakabit ng mga palamuti. Suot ang kaniyang asul na uniforme at ang face mask na naging tanging pananggalang ng kaniyang pagkatao. Maingat na kumilos si Diana. Kasama niya si Manang Rosa na seryosong nag-aayos ng mga bulaklak, ngunit ang kaniyang mga mata ay palihim na nagbabantay sa bawat galaw ng mga gwardiya sa paligid. Dahan-dahang lumapit si Diana sa kontrol ng teknolohiya sa likod ng entablado. Ang kanyang mga daliri na dati ay humahawak ng mga pluma para sa malalaking kontrata ay ngayon ay mabilis na nagmamanipula ng mga kable at laptop. Ang bawat pagpindot niya sa mga keys ay tila paghahanda ng isang patibong na walang sinumang makakatakas. Inilipat niya ang mga file, pinalitan ang nakatakdang video ng engagement ni na Victor at Celeste ng isang koleksyon ng mga katotohanang matagal nang ibinaon sa dilim. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng may kakaibang ritmo, hindi ng takot, kundi ng isang malamig na determinasyon. Manang, maayos na ang lahat sa system, ang mahinang bulong ni Diana habang nagpapanggap na nagpupunas ng mga kagamitan. Once napindutin nila ang play para sa kanilang love story video, ang lahat ng dumi nila ang lalabas sa screen. Mag-iingat ka, iha. Nandyan na sila sa kabilang silid para sa huling fitting ng mga damit. Ang babala ni Manang Rosa, ang kaniyang tinig ay puno ng kaba. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto ng dressing room at pumasok si Celeste. Suot ang kanyang napakamahal na gown na tila gawa sa mga pangarap na ninakaw. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas, ngunit may bahid din ng pagkapagod dahil sa preparasyon. Nakasunod sa kanya ang ilang tauhan ng hotel, kasama na si Diana na nakayuko at nagpapanggap na bahagi ng pangkat na mag-aayos ng kanyang laylayan. Bakit ang luwag nito? I told you, I want it perfect. Ang singhal ni Celeste, ang kaniyang boses, ay tila matalim na bakal na kumakalos sa pandinig. Ang dami ninyong kinuha, pero ang simple-simple lang ng ipinapagawa ko, hindi niyo pa makuha. Yumuko si Diana at lumuhod sa paanan ni Celeste para ayusin ang mga perdible sa laylayan ng gown. Ang kaniyang mga kamay ay dumaan sa mamahaling tela, ang mismong telang binayaran mula sa kumpanya ng kaniyang ina. Sa isang sandali ng pagkakamali, bahagyang natusok ni Diana ang daliri ni Celeste dahil sa panginginig ng kaniyang kamay sa tindi ng puot. Isang matunog na sampal ang agad na bumasag sa katahimikan ng silid. Ang marahas na pagdampi ng palad ni Celeste sa pisngi ni Diana ay nagdulot ng isang matinding hapdi at pamumula sa kanyang balat. Napalingon ang lahat, ngunit walang sino mang nangahas na magsalita. Nanatiling nakaluhod si Diana, ang kanyang mukha ay nakalingon sa isang tabi habang nararamdaman ang pag-init ng kanyang pisngi. Bobo, mag-ingat ka nga! Do you know how much this dress costs? Mas mahal pa ito sa buong buhay mo. Ang bulyaw ni Celeste, ang kaniyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng galit. Sa ilalim ng kaniyang maskara, isang malamig at mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Diana. Hindi siya umiyak, hindi siya gumanti. Sa halip, dahan-dahan niyang inangat ang kaniyang paningin. Nananatiling nakayuko ang ulo, ngunit ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa refleksyon ni Celeste sa malaking salamin. Pasensya na po, ma'am. Aayusin ko po agad. Ang kanyang mahinahon at tila walang emosyong tugon. Ang sampal na yon ay tila huling pako sa kabaong ng kanyang pagtitimpi. Nang lumabas si Celeste para magpahinga, naiwan si Diana sa hallway. Doon, mula sa isang maliit na siwang ng pinto ng kabilang silid, nakita niya si Miguel. Ang kanyang anak ay suot ang isang maliit na tuxedo, nakatayo sa harap ng salamin habang sinusubukang ayusin ang kanyang bow tie.
Ang inosenteng mukha ni Miguel, ang kanyang munting katawan na tila isang maliit na Ginoo, ay nagdulot ng isang matinding kirot sa dibdib ni Diana. Iyon ang kanyang golden moment, ang makita ang kanyang anak na lumalaki ng malayo sa kanya, ngunit ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay nananatiling pamilyar. Gustong-gusto niyang pumasok at yakapin ang bata, amuyin ang leeg nito at sabihing malapit na silang magkasama. Ngunit pinigilan niya ang sarili, si Miguel ang kanyang lakas, at hindi niya pwedeng sirain ang lahat ngayon. Samantala, sa kabilang bahagi ng ballroom, nakatayo si Victor habang tinitingnan ang listahan ng mga bisita. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa hanggang sa maramdaman niya ang pagyanig ng kanyang telepono sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. May traitor sa paligid mo. Ang akala mong laro ay tapos na. Ang nakasulat sa mensahe. Napatigil si Victor. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumala sa buong paligid ng ballroom. Tinitigan niya ang bawat manggagawa, ang bawat tauhan ng hotel, habang ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis sa tindi ng suspisya. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang napalitan ng isang malamig na takot. Sino ang nagpadala nito? At ano ang ibig sabihin ng mensaheng tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang mga plano? Ang bawat sulok ng marangyang bulwagan ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango, isang kapaligirang sadyang binuo para sa isang engrandeng pagtatanghal ng pagkukunwari. Sa ilalim ng naglalakihang mga kristal na chandelier na nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag, ang mga panauhin mula sa mataas na lipunan ay nagtitipon, bitbit ang kanilang mga baso ng champagne at ang mga ngiting tila nakaplaster sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Victor na may taglay na kayabangan sa kaniyang bawat kilos habang si Celeste ay nakasandal sa kaniyang bisig. Suot ang isang gown na puting-puti na tila ba ang kaniyang kaluluwa ay walang anumang dungis. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa gabing ito. Ang simula ni Victor, ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid sa tulong ng mga speaker na mayos na nakakabit sa bawat sulok. Hindi naging madali ang huling taon para sa aming pamilya, lalo na sa gitna ng matinding trahedyang sinapit ng aking dating asawa dahil sa kaniyang kondisyon. Ngunit sa kabila ng dilim, si Celeste ang nagsilbing liwanag ko. Siya ang tumayong ina para kay Miguel nang walang sino mang makausap ang bata. Sa isang madilim na sulok sa itaas ng balkonahe, nakatayo ang isang babaeng hindi nakikilala ng sinuman. Dahan-dahang hinubad ni Diana ang kaniyang asul na uniforme at ang face mask na naging katuwang niya sa loob ng maraming buwan. Sa ilalim niyon, lumabas ang isang anyo na tila isang phoenix na bumabangon mula sa mga abo. Isinuot niya ang isang mahaba at dumadaloy na pulang bestida na gawa sa seda, ang mismong damit na minana niya sa kanyang ina na sumisimbolo sa dangal at kapangyarihan ng pamilya Morales. Ang bawat haplos ng tela sa kanyang balat ay tila nagbibigay sa kanya ng bagong lakas, isang init na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa entablado, kinuha ni Celeste ang mikropono habang karga ang kanyang pilit na ngiti. At si Miguel na tila ba isang premyo na kanyang napanalunan. Miguel, say hi to everyone. Ang malambing na utos ni Celeste, isang lambing na alam ni Diana na punong-puno ng kaplastikan. Biglang nagbago ang lahat nang ang mabilis na pagkawala ng kuryente ay nagdulot ng isang matinding kadiliman sa buong bulwagan. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay naging isang serye ng mga nag-aalalang tanong. Sa gitna ng karimlan, tanging ang tunog ng mabibigat na yabag sa pasilyo ang maririnig, isang ritmo ng sapatos na tumatama sa makintab na sahig ng may tiwala at awtoridad. Isang malakas na liwanag mula sa spotlight ang biglang bumukas, ngunit hindi ito nakatutok sa entablado. Sa halip, ito ay tumama sa gitna ng pinto ng bulwagan. Doon, nakatayo si Diana. Ang kaniyang pulang damit ay tila nagliliyab sa gitna ng kadiliman
at ang kaniyang buhok ay maayos na nakalaylay sa kaniyang mga balikat. Ang kaniyang mukha, na matagal na itinuring na mukha ng isang baliw, ay ngayon ay nagpapakita ng isang kagandahan at talino na hindi kayang burahin ng anumang kasinungalingan. Nagkaroon ng isang nakabibinging katahimikan sa buong paligid. Ang baso ng champagne na hawak ni Victor ay dahan-dahang tumagilid sa kanyang nanginginig na kamay hanggang sa ang likido ay dahan-dahang tumulo sa kanyang mamahaling sapatos. Ang mukha ni Celeste ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. Pasensya na kung late ako sa pagdating. Ang boses ni Diana ay malinaw at kalmado. Bawat kataga ay may bigat ng 1,000 katarungan. Lumakad siya sa gitna ng aisle. Ang kaniyang tingin ay hindi kumukurap habang nakatitig sa 2 taong sumira sa kaniyang buhay. Nakakahiya naman kung magdiriwang kayo sa loob ng sarili kong kumpanya at kasama ang sarili kong asawa nang wala ang tunay na may-ari. Tumigil siya sa paanan ng entablado. Inakyat ang bawat baitang nang may marahang sining habang ang lahat ng mata ay nakapako sa kanya. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ni Celeste na tila ba naging estatwa sa tindi ng gulat. Iniharap ni Diana ang kaniyang sarili sa mga panauhin. Isang ngiti na puno ng pait at tagumpay ang gumuhit sa kaniyang mga labi. Gusto niyo bang malaman ang totoong kwento sa likod ng pag-iibigang ito? Ang tanong ni Diana sa mga panauhin. Ang kaniyang mga mata ay lumingon kay Victor na ngayon ay puno ng takot. Ang bawat tibok ng puso ni Diana ay tila isang himig ng panunumbat, isang katanungang humahamon sa lahat ng duming nakatago sa likod ng marangyang selebrasyon na ito. Hanggang saan ang kayang itago ng isang kasinungalingan bago ito tuluyang lamunin ng naglalabiyab na katotohanan? Nakatayo si Diana sa gitna ng entablado. Ang kanyang anyo ay tila isang reyna ng katarungan na nagmula sa gitna ng naglalagablab na apoy. Ang kanyang pulang bestida ay sumasalamin sa liwanag ng spotlight, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kina Victor at Celeste. Ang kanyang asawa ay tila isang estatwang yari sa yelo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang anumang tunog na lumalabas. Samantala, si Celeste ay nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang mga kamay na nakakapit sa braso ni Victor ay unti-unting nawawalan ng lakas. Diana, what are you doing here? Guard, ilabas ang babaeng ito. She is sick. Nakatakas siya sa ospital at kailangan niya ng tulong medikal. Ang sa wakas ay naisigaw ni Victor. Ang kaniyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Tinangka niyang lumapit kay Diana upang hablutin ang mikropono. Ngunit isang mabilis na senyas mula kay Diana ang nagpatigil sa buong paligid. Isang malakas na liwanag ang nagmula sa dambuhalang screen sa likuran ng entablado. Ang dati ay slide ng kanilang mga retrato bilang magkasintahan ay biglang napalitan ng isang madilim at seryosong imahe. Doon, lumitaw ang mukha ni Dr. Vargas. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Sa tulong ng mga speaker na kanina ay pinatunog ang masayang musika. Ako si Dr. Vargas ang besambasamba. Ang pahayag ng doktor sa video, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Inamin ko na tumanggap ako ng malaking halaga mula kay Victor Santos at Celeste Ramirez upang gumawa ng pekeng medical report laban kay Diana Morales. Wala siyang sakit sa isip. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan upang makuha nila ang kaniyang mga ari-arian. Ang nakabibinging katahimikan ng mga panauhin ay biglang napalitan ng mahihinang singhap ng gulat at mga bulong-bulungang tila isang dambuhalang koro ng paghatol. Ang mga kasosyo sa negosyo ni Victor na kanina ay nakikipagkamay sa kanya ay dahan-dahang umatras at nagpakita ng labis na pagkasuklam. Ang kahihiyan ay tila isang makapal na usok na bumabalot sa magkasintahan. Hindi sila makapagtago, hindi sila makatakas.
Hindi pa doon nagtapos ang lahat. Isang audio recording naman ang sumunod na tumunog. Maririnig ang boses ni Celeste na tumatawa habang pinaplano ang pagpapatalsik kay Diana sa sarili nitong tahanan at ang boses ni Victor na tinatawag itong isang perpektong plano. Ang bawat salita ng pagtataksil ay tila mga latigo na tumatama sa pandinig ng lahat ng naroon. Hayop ka! Kaka Celeste! Pinagkatiwalaan kita! Ang hiyaw ng isang matandang kaibigan ng pamilya Morales mula sa karamihan. Dahil sa tindi ng hiya at takot, tuluyan nang nawala sa katuwiran si Celeste. Sa gitna ng kanyang kaguluhan, mabilis siyang sumugod patungo kay Diana. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng isang nagngangalit na hayop. Sisirain kita, Diana! Mamamatay ka! Ang kanyang hysterikal na sigaw. Ngunit bago pa man madampi ni Celeste ang kanyang mga kamay sa mukha ni Diana, isang mabilis at marahas na pagdapo ng palad ni Diana sa pisngi ni Celeste ang naganap. Ang lakas ng sampal ay nagdulot ng isang matalim na tunog na yumanig sa buong entablado, sapat na upang mapaupo si Celeste sa sahig sa tindi ng gulat at sakit. Para ito sa lahat ng pagnanakaw mo sa pagkatao ko. Ang deklara ni Diana. Ang kaniyang boses ay tila isang matalim na espada. Ang kaniyang paghinga ay malalim at ang kaniyang mga mata ay hindi nagpapakita ng anumang habag. At para ito sa bawat luhang pinaluhan niyo sa anak ko. Sa gitna ng bawat panig ng entablado, nakita ni Diana si Manang Rosa na nakatayo sa isang sulok. Pinupunasan ng kanyang mga mata habang tumatango ng may pagmamalaki. Iyon ang kanyang golden moment. Ang sandaling ang katotohanan ay tuluyan ng bumangon mula sa hukay at ang hustisya ay nagsimulang gumapang patungo sa mga nagkasala. Ngunit nang akalain ni Diana na tapos na ang laban, nakita niya ang isang kakaibang kilat sa mga mata ni Victor. Habang ang lahat ay nakatuon kay Celeste na umiiyak sa sahig, mabilis na binuhat ni Victor si Miguel na nakatayo sa gilid. Ang kaniyang mukha ay puno ng isang mapanganib na desperasyon. Kung hindi siya mapapasakin, walang makikinabang. Ang sigaw ni Victor. Bago pa man makakilos ang mga gwardiya o si Gabriel, mabilis na tumakbo si Victor patungo sa emergency exit na patungo sa rooftop ng hotel, habang bitbit ang umiiyak at takot na si Miguel. Naramdaman ni Diana ang paghinto ng kaniyang sariling mundo. Ang kaniyang tagumpay ay biglang napalitan ng isang matinding takot na hindi kayang pantayan ng anumang katarungan. Mabilis siyang tumakbo. Ang kaniyang pulang bestida ay tila isang babala ng panganib sa gitna ng kaguluhan. Sa itaas ng hotel, sa ilalim ng madilim na langit at malakas na hangin, isang huling paghaharap ang naghihintay, isang labanang hindi na lamang tungkol sa kayamanan, kundi tungkol sa mismong buhay ng kaniyang kaisa-isang anak. Hanggang saan ang kayang itaya ng isang ina kapag ang kaniyang buong mundo ay nakabitin na sa bingit ng isang mabuway na rooftop? Ang malamig na hangin sa itaas ng rooftop ay marahas na humahampas sa pulang bestida ni Diana. Tila ba ang kalikasan mismo ay nakikidalamhati sa panganib na kaniyang hinaharap. Sa kaniyang harapan, sa gilid ng mataas na pasamano kung saan ang kislap ng mga ilaw ng lungsod ay tila malalayong bituin, nakatayo si Victor. Mahigpit niyang karga si Miguel na walang tigil sa pag-iyak. Ang maliit na katawan ng bata ay nanginginig sa takot at lito. Ang mukha ni Victor ay hindi na nagpapakita ng kaniyang dating kagwapuhan, kundi ng isang mapanganib na desperasyon ng isang lalaking alam na ang kanyang kaharian ay tuluyan ng gumuho. Huwag kang lalapit, Diana. Isang hakbang mo pa. Tatalon kami. Ang hiyaw ni Victor, ang kaniyang boses ay halos lamunin ng ugong ng hangin. Ito ba ang gusto mo? Ang makita kaming mamatay? Diana, isipin mo ang pamilya natin. Patawarin mo ako. Nagawa ko lang ang lahat ng iyon para sa ating tatlo, para sa future natin. Sa gitna ng panganib, nanatiling matatag ang pagkakatayo ni Diana. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aalinlangan at takot,
ay ngayon ay nagliliyab sa isang uri ng apoy na tanging isang ina lamang ang nagtataglay. Hindi siya natigilan sa mga salita ni Victor. Alam niya ang bawat pasikot-sikot ng katusuhan ng lalaking ito. Ang kaniyang gaslighting ay wala nang bisa sa isang pusong nabuo muli mula sa mga basag na piraso. Pamilya, Victor, matagal mo nang pinatay ang pamilyang sinasabi mo sa bawat kasinungalingang binitawan mo. Ang sagot ni Diana, ang kaniyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Ninakaw mo ang kumpanya ko. Sinubukan mong patayin ang tatay ko at itinuring mo akong basura. Huwag mong gamitin ang anak ko para iligtas ang sarili mong balat. You're a coward, Victor. Isang duwag na nagtatago sa likod ng isang inosenteng bata. Dahan-dahang humakbang si Diana. Ang bawat pagdampi ng kaniyang sapatos sa semento ay tila isang matatag na deklarasyon ng kaniyang pagbabalik. Sa likuran niya, nakahanda si Gabriel at ang mga pulis, ngunit alam nilang ang sandaling ito ay para lamang sa mag-ina. Itinuon ni Diana ang kanyang buong atensyon kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay lumambot, naghahatid ng isang uri ng kapayapaang tanging siya lamang ang makakapagbigay. Miguel, anak, tumingin ka kay mama. Ang malumanay na tawag ni Diana. Ang kanyang tinig ay tila isang banayad na awit sa gitna ng unos. Huwag kang matakot. Nandito na si mama. Hindi ka na masasaktan ng kahit sino. Ang maliit na si Miguel, sa kabila ng kanyang pag-iyak, ay napatitig sa kanyang tunay na ina. Ang koneksyon ng dugo at pagmamahal na matagal na pinutol ni na Victor at Celeste ay muling nabuo sa isang sulyap. Sa isang hindi inaasahang kilos, gamit ang lahat ng lakas ng kanyang munting katawan, marahas na kinagat ni Miguel ang braso ni Victor. Sa biglaang hapdi, bahagyang naluwagan ni Victor ang kanyang pagkakahawak. Hindi nagsayang ng oras si Diana. Mabilis siyang sumugod at hinablot si Miguel mula sa mga bisig ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang mga pulis at si Gabriel ay mabilis na kumilos. Ang marahas na pagdagan ni Gabriel kay Victor sa malamig na semento ay naghudyat ng katapusan ng kanyang paghahari. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kinapitan ng malamig na bakal ng posas. Isang tunay na hatol para sa kanyang mga kasalanan. Napaluhod si Diana sa sahig. Mahigpit na niyayakap ang kanyang anak. Isinandal niya ang kanyang mukha sa maliit na balikat ni Miguel. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang matinding kaluwagan. Ang init ng katawan ng kanyang anak ay tila isang gamot na naghihilom sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Mama, sorry po. Ang hikbi ni Miguel, ang kaniyang maliliit na kamay ay nakakapit sa leeg ni Diana. Hindi ka po baliw, mama. Ikaw ang pinakamagandang mama sa buong mundo. Iyon ang kaniyang golden moment. Ang bawat dusa na kaniyang dinanas sa loob ng nakaraang taon, ang bawat gabing inilaan niya sa paglilinis ng sahig at pagtatago sa dilim, ay tila nawala ng halaga sa harap ng mga salitang iyon. Pinunasan ni Diana ang mga luha ni Miguel. Hinahalikan ng noo ng kanyang anak ng paulit-ulit. Habang inilalabas si Victor ng mga pulis, tiningnan siya ni Diana sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang matinding pagpapakumbaba at awa para sa isang taong piniling mabulag sa yaman at kapangyarihan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo. Inalalayan ni Gabriel na ang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Naglakad sila palayo sa rooftop, iniwan ang kadiliman at ang malamig na hangin sa likuran. Habang pababa sila sa elevator, tiningnan ni Diana ang kanyang sarili sa salamin. Ang pulang damit ay hindi na sumisimbolo ng puot, kundi ng isang bagong simula. Ang kanyang laban para sa katarungan ay tapos na, ngunit ang kanyang paglalakbay para sa tunay na kapayapaan ay magsisimula pa lamang. Hanggang saan ang kayang marating ng isang pusong natutong magpatawad sa sarili at bumuo ng isang bagong bukas mula sa mga labi ng kahapon. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang mahabang panahon ng paghilom na dahan-dahang nagbubukas
ng mga bagong pahina sa buhay ni Diana. Ang sikat ng umaga ay marahang pumapasok sa malalaking bintana ng kaniyang bagong tahanan. Ang mismong mansyong dati ay naging kulungan ng kaniyang dusa, ngunit ngayon ay isa ng bahay kanlungan. Ang bawat pasilyo na dati ay amoy ng pagtataksil, ay ngayon ay puno na ng halimuyak ng mga sariwang sampagwita at ang mahinang tinig ng mga kababaihang kaniyang tinutulungan na muling bumangon mula sa sarili nilang mga unos. Ang balita mula sa telebisyon noong nakaraang buwan ay nagbigay ng huling tuldok sa kaniyang madilim na nakaraan. Si Victor ay pinal na nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa kaniyang mga pandaraya at tangkang pagpatay. Sa kabilang dako, ang tadhana ay may mas masakit na biro para kay Celeste, ang babaeng nagnanais na magmukhang baliw si Diana ay siya mismong tuluyang nawala sa katuwiran sa loob ng isang pasilidad para sa may sakit sa isip, paulit-ulit na tumatawag sa isang pangalang hindi na kailanman sasagot sa kanya. Para kay Diana, ang hustisya ay hindi lamang nakamit sa loob ng korte, kundi sa paraan kung paano ibinalik ng langit sa mga nagkasala ang bawat lason na kaniyang ininom noon. Mama, look! Ang ganda ng mga flowers na tinanim natin ni Lolo. Ang masayang tawag ni Miguel mula sa malawak na hardin. Lumingon si Diana at nakita ang kanyang anak na masiglang tumatakbo sa damuhan. Kasunod si Tatay Rafael na nakaupo sa kanyang wheelchair at may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang ama ay maayos na ang kalusugan pagkatapos ng kailangang operasyon at ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot, kundi ang labis na pagmamalaki para sa kanyang anak. Ito ang kanyang tunay na kapayapaan, ang makitang ligtas at masaya ang mga taong kanyang ipinaglaban. Sa gitna ng kaniyang pagmamasid, naramdaman ni Diana ang isang pamilyar na presensya sa kaniyang tabi. Si Gabriel ay dumating, bitbit ang isang bungkos ng mga dilaw na daisy at 2 tasa ng mainit na kape. Sa loob ng 1 taon, ang abogado ay nanatili sa kaniyang tabi, hindi bilang isang bayani na nagligtas sa kanya, kundi bilang isang kasamang dahan-dahang nagturo sa kanya na muling magtiwala sa tibok ng sariling puso. Para sa pinakamatapang na babaeng kilala ko, ang malumanay na sabi ni Gabriel ababang iniabot ang bulaklak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Diana nang may malalim na paghanga. Salamat, Gabriel. Sa lahat. Ang mahinang tugon ni Diana. Sa isang sandali ng kapayapaan, marahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Diana. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay nagdulot ng isang banayad na init sa kaniyang dibdib. Isang uri ng kilig na hindi nakabatay sa mabilis na pintig ng puso, kundi sa isang malalim na katiyakan ng kaligtasan at paggalang. Naisip ni Diana ang tungkol sa pagpapatawad. Hindi niya kailanman makakalimutan ang bawat latay ng nakaraan, ngunit natutunan na niyang patawarin ang kanyang sarili, ang kanyang pagkakamali, na magtiwala ng labis at ang kanyang pananahimik noong siya ay inaapi. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa ginawa ng iba, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit upang makalakad muli ng magaan. Ang kanyang natutunan sa mahabang paglalakbay na ito ay simpleng ngunit makapangyarihan. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala na sumasakal sa iyong pagkatao, kundi isang pakpak na nagbibigay sa iyo ng lakas na lumipad. Ang bawat sugat ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi mga pilat ng isang mandirigmang hindi sumuko sa laban. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nagpapakita ng mga kulay ng kahel at lila sa kalangitan. Sumandal si Diana sa balikat ni Gabriel. Pinagmamasdan nila si Miguel na masayang naglalaro sa ilalim ng matandang puno ng mangga. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang buhok, tila isang bulong ng pasasalamat mula sa tadhana. Ang kadiliman ay lumipas na, at sa wakas, ang liwanag ng isang bagong umaga ay mananatili na sa kaniyang tahanan magpakailanman.